Nakakita ang dalawang bulag. Pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sagot nila. Hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala." At nakakita na sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin ito kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupain iyon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Pakinggan po natin ang mga paliwanag ni Kuya Ben. Kasi lumabas lang ko ng konti si Kuya Joe. Mayroon lang pong importante at gagawin. Kaya hayaan na muna po natin na tayo lang muna ang makapagbigay ng paliwanag tungkol dito sa dalawang bulag. Ito yung isa sa mga tinatawag, Kuya Bert, na Christ encounter. The Christ encounter at personal encounter ng tao. Yung dalawang bulag, umalis si Jesus pero sinusundan-sundan. Yan, ang may na maganda rito eh. Sinusundan-sundan siya nung dalawang lalaking bulag. Napakahalaga po ito eh. Tayo po, kinakailangan, ganun din. Sa tuwinang mabalitaan natin na nandyan si Jesus, nasa simbahan si Jesus, nasa Eucharistia si Jesus, sundan natin. Lagi natin siyang dapat sundan. Hindi lamang tayo'y nananampalataya, kundi sumusunod. Mayroon tayong pagkilos sa paglapit sa Kanya. Pagkatapos na sa kanila na sinusundan-sundan nila si Jesus, humihingi sila ng habag. Ano po ang sabi? Ang sigaw nila, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Tayo po ba humihingi ng habag sa Diyos? O sa tuwina, hinihinga natin siya, kinikikila natin siya? Karamihan kasi, sa halip na humingi ng habag, wala yung habag, hingi lang. Karamihan po yan eh. Sa mga Kristiyano, mga kahit na sino pang tao, karamihan sa atin, pag lumalapit sa Diyos, hingi lang, hindi ng habag. Kaya si Jesus, nang makita at marinig ito, na hinihingi niyan na mahabag, lumapit sa kanyang mga bulag, tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" Mabigat to. Yung tanong pong yan, kung hindi nila nakikilala si Jesus ng buo, mahirap paniwalaan yung basta ka sabihin mong naniniwala ka sa isang tao na wala kang napapatunayan eh. Pero itong paniniwala nilang ito, na nakikilala nila ng gusto si Jesus, walang ka gatol-gatol na sinabi nila, "Opo, Panginoon." At hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, ito po ang isang mahalagang portion pa rito, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala." Napakaganda nito, Kuya Bert. So kung ang tayo palang mga minamahal kong tagapanginig ay naniniwala na mayroong magagawa sa buhay natin si Jesus, kung tayo man may problema, kung tayo man may kulang sa buhay, kung tayo man ay mahina sa kapanahunang ito, si Jesus may magagawa upang tayo'y magkaroon ng kalakasan,
upang ang problemang yan ay magkaroon ng kalutasan, upang ang lahat ng bagay na pabigat sa buhay mo ay kanyang mapapagaan. Simple lang, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala. Kung ano yung paniniwala natin kay Jesus, iyon ang aanihin natin. Kung ano yung pinaninindigan natin para sa Kanya, sa ating pagsusunod-sunod sa Kanya, maibibigay ito ng ating Panginoon. At ito pa po, nang makakita sila, dahil binigay ni Jesus ang pagpapagaling sa 2 bulag, pinagbilinan, huwag ipabamalita. Pero ang mabuting balita, talagang ikakalat yan kakalat yan. Ibinalita nila sa buong lupain, yaon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Yun po ang sinatawag natin na pag nakakatagpo tayo ng magagaling na doktor, halimbawa si Kuya Bert, pabuti si Kuya Bert, doktor yung kanyang anak, doktor pa yung asawa ng kanyang anak. Kaya dahilan dun sa pagiging doktor ng dalawa niyang anak at ang kanyang asawa ng kanyang anak, ipinamamalita niya rin sa akin yung mabuti at napakaganda ng mga resita at ibinibigay na gamot. Kaya si Kuya Bert walang takot kumain ng soft drinks o minom ng soft drinks na matamis at kumain ng marami, ang sabi niya, sapagkat ako'y naniniwala at pinamamalita pa niya sa akin na kayang-kayang mapagaling dahilan sa kanyang pananampalataya at paniniwala niya na yung kanyang kagalingan na nakasalig sa Diyos na may alulod ng doktor ay napakalaking bagay para sa kanya. Ipamalita natin, si Jesus ang magaling na doktor. Si Jesus ang magaling na manggagamot. Subalit may alulod sa kapanahunan na nagpapagaling. Katulad na dapat din natin paniwalaan ang mga itinalaga niya na makapagpapagaling sa bawat isa sa atin. Kaya Ate Eli, Kuya Me, huwag kayong mabahala. Anuman ang inyong dinaraanan, anuman ang inyong dinaranas, sa kamay ng Diyos mo, ilagak sapagkat makakamtan mo ang iyong pinaniniwalaan para kay Jesus. Amen.